Ang text po natin ay nasa Luke 2:10 to 11. Luke 2:10 to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, the Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Tayo po ay manalangin muli. Lord, paspasan po ninyo ang mga talata pong ito. Alam po namin, it is powerful, pero ang panalangin po namin, kayo po ang magbubukas ng amin din mga puso para ang kapangyarihan ng salita pong ito ay makapenetrate, makakilos sa amin pong mga buhay. Samahan po ninyo kami. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Christmas is a season of joy. Do you agree, mga kapatid? Ang Pasko ay isang panahon ito ng kagalakan. Tingnan po ninyo yung katabi po ninyo. Masaya po ba kayo, mga kapatid? Ayan. Kung hindi po kayo masaya at malungkot po kayo, pangmahal na araw pa kayo. Hindi pa kayo bagay sa Pasko. Lumabas na lang kayo sa mahal na araw. Kasi po, alam po natin na ang Pasko is about joy. Kasi yung inawit nga po natin, "Joy to the world, the Lord has come." Yung prayer din po ni Ate Rose. And Christmas is a season of celebration. Se-celebrate po tayo kapag Pasko. Ang dami-dami po, kabi-kabila, meron pong celebration. Pero dapat po, ang celebration po natin, dapat nakasentro po talaga kay Jesus. Di ba? Pag nagbe-birthday yung mga anak natin, kaya po may birthday, kaya may handa at may celebration, meron may birthday or merong special occasion. So parang awkward kapag nagse-celebrate po tayo na wala po si Jesus, hindi po siya ang pinakasentro ng atin pong celebration. And ito din po yung pagkakataon para ang family ay magkasama-sama. We gather our family, tapos po sama-sama po tayong kumakain. Nasa isang tahanan po tayo, yung magkakalayo, nakikita-kita po. Kasi po, pagsasama-sama din po ito ng family. At ako po, parang natudurog ang puso ko no? Kasi natudurog sa saya. Parang natatouch yung akin pong emotion kapag nakakakita po ako ng family na sama-sama. So isang maganda pong senaryo yan, isang napakaganda pong pananaw na makita po, lalo na po tayo na mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, talagang may unity, meron pong harmony, nakikita-kita po yung family at pinamamalas po yung pagmamahalan. Yung pong iba, mapapansin po natin yung mga magkakagalit no? Yung nagkagalit nung February, nagbabati ng December, no? Tapos magkagalit na lang ulit ng February. Ayan, palipasin naman muna yung New Year. So, yun po yung napakagandang bagay. Pero, actually po mga kapatid, yung pong Kapaskuhan po na ito, napaka-festive, ang sabi po natin. Pero beyond that, dapat po din nating makita na ang Pasko is a time of reflection. Hindi lamang po siya time ng celebration, kundi siya po ay time ng reflection. Sabihin nga po natin, reflection. Isa po sa pinakamagandang bagay po talaga na pwede po nating magawa, mag-reflect po tayo, magnilay-nilay, okay, i-meditate po natin ang atin pong mga sarili sa liwanag po ng ginawa ng atin pong Panginoon. So, yung verse na binasa po natin, merong good news no? Pero ito pong good news po na ito na narinig po ng mga shepherds ay hindi lamang po isang message na kailangan marinig, kundi kailangan po mag-respond. At kahanga-hanga po ito po mga shepherds po na ito because they proclaim what they had been seen and heard. Kung ano po yung nakita nila at kung ano po yung kanila pong narinig, ito po ay kanila pong isinyer po sa iba. So, ang makikita po natin dito, maganda mag-reflect po tayo sa Kapaskuhan pong ito. Kung tayo po ay nakakapag-respond rightly doon po sa ginawa ng atin pong Panginoon. So, are we living the mission of Christmas? Ito po yung title po natin ngayon, mga kapatid.
Living the mission of Christmas. Ibig sabihin, ipamuhay ang layunin po ng Pasko. We don't just simply celebrate Christmas. Alam po natin, para namang awkward na hindi tayo mag-celebrate. Celebration po talaga ito. But we need to reflect and to live out the mission of Christmas. Dapat po ipamuhay po natin ang layunin bakit po may Pasko. Siguro po ito na po yung mga application po natin after na i-unwrap po natin ano po ang nasa loob po ng Kapaskuhan. So, tingnan po natin, i-dig deeper po natin itong mga bagay po na ito, and actually it calls us for action. Ang unang-unang bagay po na dapat po nating makita, dapat po meron po tayong renewed drive for God's mission. Renewed drive for God's mission. Basahin ko po ulit yung verse 10 to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So renewed drive for God's mission. Dapat po ang Kapaskuhan, as we reflect this Christmas, dapat po ito ay nagpapabago po sa atin. Nagpapabago po ng atin pong drive para po isakatuparan ang layunin po ng Kapaskuhan. Meron pong mission si Lord, dapat po nagkukontinue po ito. At makukontinue po ito kung tayo po ay engaged na mga nakakilala, tayo po na naka-experience, nakaranas po ng kanya pong pagliligtas. Sabi po doon sa verse, "Today in the town of David, a Savior has been born to you." Meron po mga shepherds, sabi, in the same region kung saan po ay pinanganak ang Panginoong Hesus, saan po siya pinanganak sa Bethlehem. Sabi po doon sa verse, mga unang talata, sabi, in that same region, meron po mga shepherds na nag-aalaga po ng mga flocks. Meron po sila mga inaalagaan. And the angel appeared to them. At ito na nga po yung sinabi. Actually, natakot po sila. Sino pong hindi matatakot kung hindi ka naman nakakakita ng anghel, tapos biglang may lalabas na mga anghel at magpo-pronounce ng ganito. But the angel said to them, nung sila po ay natakot, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." And then sabi po nila, today, sabihin nga po natin, today. Alam po ba ninyo, yung today po dito, sa araw na ito, it was a fulfillment of prophecy. Pag sinabi pong today, ang implication po nito, ito po ay fulfillment ng prophecy. Nagsisignify po ito na yung pangako ng Diyos na pagliligtas in the Old Testament, ito po yung moment na nagkaroon po ng kaganapan. Actually, siyempre, ang mga tao may anticipation, naniniwala naman po sila. But here it is, today, pinanganak po ang isang Messiah, isang tagapagligtas, and it declares God's plan is unfolding in real time. Pag sinabing today, nangyari po talaga yan. In real life, in real time. Ang nag-announce pa po nito ay ang mga anghel. Sabihin nga po ulit natin, today. Ano po ba ang ibig pang sabihin pag sinabing today? Grace and redemption. So the word reflects the immediacy of God's grace. Nahandyan po talaga yung biyaya po ng Panginoon. It proclaims that the Savior has come, making salvation accessible. Nahandyan po talaga yung kaligtasan. Mangyayari po talaga yan sa sino mang sumasampalataya po sa Kanya. So, available po yan every moment. Kaya nga po sinabing today. Yung pong salitang today, it also suggests joy and celebration. Pag sinabi pong today, nagsiset po yan ng tone for a time of rejoicing. Halimbawa po, meron po kayong mga iniintay-intay. Meron po mga ina-anticipate po kayo. Ano po bang ina-anticipate nyo? Baka wala na, no? Kasi dumating na po yung bonus. Dumating na nga po ba yung bonus ninyo? Malamang yung 13th month nabigay na. Pero bonus ba nabigay na? So, nag-anticipate po kayo. Pero may mga GC kayo sa office, biglang sabi, today. Yan. Nung sinabi pong today, medyo
yung pa lamang ang lumilitaw, baka meron na po. Nagsiset po ito ng tone, a joy and celebration. Kasi in significance po, sa kapanganakan po ng ating pong Panginoon, it highlights the significance of Christ's birth, a moment of great joy for all the people. So dapat po mayroon pong celebration po talaga kasi ito po ay dumating. And then yung pong salitang today, okay, ito po ay nagre-represent ng new beginning. It represents the new beginning. Meron pong bagong simula, a new covenant and relationship between God and humanity. Napaka-symbolic po pag sinabing today. Ibig sabihin po niyan, it could be a new start for your life. Okay? Kanina po sa prayer po ni Ate Rose, sana sa susunod na taon ganito. Kasi po, lumipas na po ang ilang mga buwan, nilipas na po ang isang taon. Siyempre po, ano man ang nangyari, we are thankful to God. Kayo po ba nagpapasalamat sa mga nakaraang araw, nakaraang buwan, ito pong nakaraang taon? Thankful po ba kayo mga kapatid? Salamat po sa ginagawa po ng atin pong Panginoon. Pero alam po natin mga kapatid, yung past na po yan eh, no? We are grateful and thankful to God. Pwedeng kahit paano, nakaka-influence po yan sa atin in the future. Pero hindi po natatapos ang pagkilos po ng Panginoon. And today, this mark a new start, okay? A new beginning, panibagong simula po ito mga kapatid. Very symbolic po yung sinabi pong today. So, kung ang pinag-uusapan po natin ay kasalanan, yung humanity can never be longer, sabihin po nating slave to sin, okay? Nakatali sa kasalanan, sapagkat ang Panginoon ay nag-o-offer po siya ng freedom. Ano pa ang ibig sabihin ng sinabing today? It is a universal invitation. So, nag-i-extend po ito no, ng invitation para po sa salvation. At yung salvation, mga kapatid, ay hindi po siya malayo, okay? Hindi po siya exclusive, hindi po siya exclusive event, kundi po nagsisimula na po sa atin. Kaya po kung babalikan po natin mga kapatid, yung pong sinabi po ng mga anghel na ipapanganak ang isang Savior, hindi lamang po siya proclamation ng historical event na mangyayari na kailangang masaksihan po ng lahat. It must be the beginning of Great Commission. Kung hindi po kayo masyadong technical mga kapatid, saan po ba natin makikita yung Great Commission? Yung Great Commission, Matthew 28:19 to 20. No? Kung hindi po naman kayo masyadong technical, pwede po nating sabihin that it must be, okay? It can be the start of the Great Commission na ipinahayag po talaga na merong isang Savior na magliligtas po sa atin pong mga kasalanan. So, yung pong salitang today, ano po ang application po naman sa atin na tumanggap na sa Panginoon? Baka po kasi yung unang mga nabanggit po natin ay kinukonsider natin para sa iba yan. Pero sa atin po, na mga leaders sa church, tayo po na nakatanggap na po ng salvation, ano pong ibig sabihin po nito? Opportunity. Sabihin nga po natin, opportunity. So, opportunity natin ito for what? Kasi dapat po lalong umusbong yung drive natin to share the message, to share the gospel na magliligtas po sa mga tao. Okay? Hindi lamang po opportunity, kundi ito po ay urgency. Pag sinabi pong today, nagre-represent po yan ng urgency. At ang mapapansin po natin dito mga kapatid, upon hearing the angels, nung sinabi pong ng mga anghel na ngayon ay ipapanganak ang isang tagapagligtas, siya ang Messiah, siya ang Panginoon. Alam po ba ninyo, yung mga anghel, hindi naman po sila passive. Yung mga shepherds, hindi naman sila passive, no? Tingin po ba ninyo, naging passive po sila? Hindi. Meron po silang ginawa. Sabi po ng mga shepherds, let us go. Okay? Tingnan natin. Tayo na at tingnan natin. Hindi po sila passive, kundi po very active. Sila po ay nag-respond po kaagad
sila po ay sumunod po kaagad. So sa panahon po ng Kapaskuhan, let us renew our gratitude for God's grace at ma-renew din po yung atin pong drive for God's mission. Hello mga kapatid. Hello. Hello po mga kapatid. Kape. Gusto po na inyo ng kape. Ayan. Parang sabi nga po natin, time of reflection. Mukhang napapalalim po ang reflection po ninyo. So, wag po natin masyadong palalimin. Ano? Pero ganun lang po, kasimple. Pag Pasko, no? lalong nabubuhay po sa atin yung passion, yung pong enthusiasm to share Jesus Christ. Kasi nga po, yung panahon po na ito, naka-highlight po talaga yung dakilang pag-ibig po sa atin ng Panginoon. Ang number 2 po natin na mga bagay na dapat pong, sabi nga po natin, ay i-live out kung ano ang mensahe talaga ng Kapaskuhan, deepen intimacy with God. Pagpapalalim po ito ng atin pong kalapitan ng relasyon sa atin pong Panginoon. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. Pwede po ba nating sabihin, a Savior has been born to you? He is the Messiah, the Lord. Kaya ko po pinaulit po ito mga kapatid sa inyo. Sabi po, a Savior has been born to you. So, napaka-personal po nito, okay? Bakit po kaya kailangan pa po siyang ipanganak? Kasi pinag-uusapan po natin dito yung kalapitan, yung intimacy. In Matthew 1:23, gamit lang po tayo ng cross-reference po natin. Matthew 1:23, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Okay? Ipapangalan daw po ay Emmanuel. Ang Emmanuel, ang ibig pong sabihin po niyan, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya ang ganda po na may mga pangalang Emmanuel. Kasi po parang nagre-remind po sa atin na ang Diyos ay lagi po nating kasama. Nahandun po yung presence ng atin pong Panginoon. So it reminds us that God is active and present in our situation here and now. Hindi po siya humihiwalay po sa atin. Pag sinabi pong Emmanuel, parang ibinibridge yung pong divine God at yung pong makasalanang mga tao. At ipinapakita po dito that salvation is not just a distant hope. Hindi po siya napakalayo po sa atin, but a present reality. Yan po yung magandang bagay na makita po natin kapag Kapaskuhan. At naalala po natin yung pangalan po niyang Emmanuel. So, ito po ay intimacy, mga kapatid. At mag-iisip po tayo, no? Bakit kailangan pa siyang ipanganak? Para po maging malapit po sa atin. Yung praise, a Savior has been born to you, simply implies intimacy. So, ito po ay pinapakita, nag-e-emphasize mga kapatid na siya po ay personal and close sa bawat isa po sa atin. So ano nga po ba ang mga pinapakita po nito? Personalization. Yung pong salitang to you, okay? Sabihin nga po natin to you, para sa iyo yan eh, di po ba? A Savior has been born to you. Yung pong salitang to you, the message is personal, indicating a Savior is for each individual. So, mapalad po tayo mga kapatid. Sabi nga po natin, wala pong puwera sa pag-ibig po ng Panginoon. So, it highlights that salvation is not generalized concept but a deeply personal gift na para po sa individual. Ito din po ay nagpapakita ng God's humility by being born. Yung sabi po, born, pinili ng Panginoon na siya po ay ipanganak dito sa mundo as a baby. Pinanganak po siya, napaka-humble, okay? Pinanganak po sa isang sabsaban.
Pagpapakita po ito na willing po siya to go down in our level, to our level, at mamuhay kasama po natin para ma-experience po natin ang life and its abundance. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? A Savior has been born. Dito po makikita din po natin ang God's initiative. Okay? Yung pong praise po na yan, alam po natin that salvation is God's work. Wala po tayong dapat ipagmalaki, wala pong merit para po tayo ay maging karapat-dapat sa harapan po ng Panginoon. Siya lang po ang gumawa po ng lahat po ng iyan, mga kapatid. Napaka-proactive ni Lord na handon po yung effort to redeem humanity. So initiative po yan ng Panginoon. What else? Meron pong universal accessibility. Universal accessibility. It signifies that Christ's birth is not just for a select group, but for everyone. Universal nga po, mga kapatid. The Savior is born to you. Pag sinabing to you, para sa iyo, ina-address po yan sa mga shepherds, ina-address po yan sa mga common people, ina-address po yan sa lahat. Okay, breaking down barriers, mga Hudyo, mga Hintil, anumang race, anumang nationality. And then, sinabi po, a Savior has been born. It is God's commitment. Ito po yung bagay na dapat po nating makita. Commitment po ito ng Panginoon to dwell with His people, mamuhay na isang tao, though He is God, i-dedicate ang kanyang sarili to restore broken relationships. Alam po natin, di ba, napahiwalay po tayo sa Diyos, pero siya po ang nag-restore, siya po mismo ang gumawa ng paraan. It is His commitment para ma-restore yung broken relationship between humanity and Himself. Meron pong peace and reconciliation. Peace and reconciliation. Kapayapaan at pagkakasundo. Parang several months ago, pinag-usapan na po natin yan. Ano? Merong peace of God, merong peace with God. Ang mga tao walang peace of God. Okay? Wala po tayong kapayapaan. No? Wala po tayong kapayapaan sa puso po natin na biyaya at bigay ng atin pong Panginoon. Pero salamat, meron tayong peace with God. Nakipagpayapa muna po tayo sa Panginoon. So, napakalalim po ng pag-ibig po sa atin ng Panginoon. At ito po, dapat po kung titingnan po natin, magtulak po ito sa atin lalo, mga kapatid. Kung mariremind po tayo na He is Emmanuel, na handyan ang Panginoon, dapat po na nanonoris po natin yung intimacy po natin sa Kanya. Na papalalim pa po natin ang relasyon po natin sa Kanya. Imagine po ninyo, malaman po natin ang Panginoon ay hindi nagpapabaya, hindi po tayo iniiwan, lagi po siyang nandiyan. Number 3 po, strengthen the church witness. Strengthen the church witness. So napapatibay po ang patotoo ng iglesia. Talon lang po tayo, Luke 2:20, the shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Alam po natin, mga kapatid, di po ba, after na mag-pronounce yung po mga anghel, nagkasundo yung mga shepherds na puntahan po nila yung ipinanganak po na Messiah, na nahandun po sa sabsaban. At nakita po nila, isinalaysay din po nila kung ano po yung sinabi ng mga anghel kila Mary. And then, bumalik na po sila. Ito po yung verse 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. This should be the role of the church. Dapat po, mga kapatid, makita po natin yung role natin bilang isang simbahan. Yung pong nagbibigay ng glory sa ating Panginoon, nagpe-praise sa ating pong Panginoon dahil may mga bagay tayong narinig at may mga bagay tayong nasaksihan.
Pag ginagawa po natin ito mga kapatid, alam niyo po ba, na-strengthen po ang patotoo ng iglesia. Ibig sabihin, nakikita po nila yung authenticity of the gospel message. Meron pong authenticity of the gospel message. Yung mga shepherds na witness po nila, yung ganun pong klase po ng katotohanan. So, ang kagandahan nga po doon sa mga shepherds, rooted po ito sa kanila pong personal experience, what they have been seen and heard. Sila po mismo ang nakarinig, sila po mismo ang nakakita, and they proclaim what had happened. Pinroklama po nila, sinabi po nila kung ano po yung kanila lamang pong nakita. So, ito po ay nagpapatibay sa kalagayan ng isang iglesia. Yung pong ating mga personal encounter sa God. Authenticity of the gospel message, and then validation of God's faithfulness. Validation of God's faithfulness. Alam po ninyo, once na nagpe-praise, nag-worship po tayo, nababalidate po nito, totoo yung mga sinasabi po sa salita ng Panginoon. Hello mga kapatid. Kasi po hindi naman pwedeng hindi makalabas po yan no? Pagka po meron po tayong mga bagay na ipinagpapasalamat, we are thankful to God, you always come to church, you worship God, di po ba? You praise God for what He has done, nababalidate po that He is true with His promises, He is faithful sa Kanya pong mga pangako. And then glorifying God in testimony. Yung po mga shepherds, they glorified and praised God sa kanila pong response to encountering the Savior. Ito po ay nagre-reflect sa kalagayan po, sa role po ng isang iglesia. And then, inspiration for community. Inspiration for community. Alam po ninyo mga kapatid, pagka nalalaman ng community, nakakarating po sa kanilang pandinig, na we glorify God, we praise God, we are dedicated in service to God. Alam po ninyo mga kapatid, ito po ay nakaka-influence, ito po ay nagbibigay po ng inspiration to the community. Kaya po mga kapatid, kamisan nag-iisip po ako, real talk po ito mga kapatid. Pag nakikita ng community, halimbawa sabihin po nila, parang konti ang umattend sa church. Pagka ganyan po mga kapatid, parang hindi nila ma-validate. Walang validation na talagang merong very powerful yung church na yan at talagang kumikilos ang church, kumikilos ang Panginoon sa church na yan. So dapat na-validate po yan. This is our testimony. Hindi po pwedeng hindi makalabas po yan. Kumisa halimbawa, pag makakakita po sila na parang lahat ng tricycle papunta sa church na yan. Lahat ng bumababa papunta sa church na yan. So ano ang meron dyan? So merong amazement doon po sa mga tao kasi po natitingnan din po nila kung ano ang nangyayari sa loob ng iglesia. So if we are rejoicing, giving thanks, okay, nagpapasalamat po sa Panginoon, nag-glorify sa Panginoon dahil sa mga bagay na ginawa po sa atin. Alam po ninyo mga kapatid, this can be an inspiration to the community. Pag sinabi natin community, yung mga unbelievers po yan mga kapatid. So, kaya po babalik po tayo, ito po yung sinasabi po natin, na na-strengthen ang church witness, yung patotoo ng iglesia. Gets po ba natin ito mga kapatid? Kuha po ba natin? And then finally, ito po yung bagay po na dapat po magkaroon po ng reflection and live out the message and the mission of Christmas. Number 4, reignite passion for discipleship. Reignite passion for discipleship. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, the Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So, reigniting passion for discipleship, alam po ninyo yung good news,
Yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, it is meant to be shared. Dapat po ibinabahagi. At ang discipleship po mga kapatid, nagsisimula po yan with sharing the very message of salvation to people. And the joy of Christmas, dapat po nagko-compel po ito sa atin para ma-spread ang joy po na yan. Ulitin ko po mga kapatid, ang discipleship, nagsisimula po yan in sharing the very message of salvation. Ang hirap pong i-disciple ng isang tao na hindi po tumanggap ng salita po ng Panginoon. Hindi po nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. Kaya po initially, ang ginagawa po talaga natin, we need to share the Word of God. We need to share the gospel. Kapag nagsimula po siyang tumanggap sa Panginoon, nag-decide po siyang tumanggap sa Panginoon, it is then that we disciple the people. Kailangan marinig po muna ang salita ng Panginoon. Kung minsan kakausapin po natin yung mga tao, tapos gusto nating i-advise, dapat magbago ka na. Sinasabi natin sa mga kaibigan natin, dapat magbago ka na. Pero hindi po sila nagbabago, hindi po natin kayang i-disciple yung mga tao na hindi pinaghaharian ng Diyos. Mahirap pong i-disciple yung mga tao na hindi po tumanggap sa Panginoon. Dapat po tumanggap po muna sila sa Panginoon. At ang Christmas, as we reflect this Christmas, dapat po, ito po ang nagpapa-ignite sa atin ng passion for discipleship. Hello po mga kapatid. Kaya po, itong Kapaskuhan po na ito, bukod po sa pag-aaral po natin, Christmas is about hope, Christmas is about joy, Christmas is about kung ano man, mga bagay na pinag-uusapan po natin about Christmas. This time, mag-reflect po tayo at ipamuhay po natin, let us live out the mission of Christmas. Bakit po merong Pasko? And let us align our ministry to that mission. Kuminsan po parang nawawala po sa track. Kailangan po this time, tumama po tayo, mai-align po natin yung mission po natin sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po tayo mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa inyo po mga salita. Thank you Lord na ang Kapaskuhan po pala ay hindi lamang po joyous celebration, kundi ito po ay reflection, Panginoon, para po sa amin na inyo po mga anak. Kung ipinamumuhay po namin ang dahilan, ang layunin, bakit po may Pasko. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na nawa po ma-expand pa yung amin pong isipan sa mga bagay po na ito. Salamat po, ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.